Melanie POV. Ayaw ko maging kontrabida sa paningin ni Joshua kaya hinayaan ko na lang siya sa gusto niyang mangyari. Hindi na ako nakatanggi sa hiling nitong si Noel ang magpatulog sa kanya. Iba talagang lukso ng dugo. Hindi ko akalain na ganito kabilis silang magiging close sa isa't isa. Lalo na si Joshua na hindi agad sumasama sa hindi niya masyadong kilala. Ugali pa naman ni Noel ang manuhol at kung hindi lang bata si Joshua ay iisipin ko na binayaran siya ni Noel ng malaking halaga kaya ganito sila kalapit ngayon. Nakasunod lang ako sa dalawa habang naglalakad sila paakyat sa silid namin. Routine na ni Joshua ang maligo bago matulog kaya dumiretso na kaagad ito sa banyo. At kusang naghubad ng damit, nakatayo sa may pintuan ng banyo si Noel at pinapanood ang anak. "Excuse me," wika ko dahil nakaharang to. Sa halip na lumayo sa banyo ay pumasok pa to at mukhang balak pa yatang panoorin na maligong anak ko. Hinayaan ko na lang siya. Hindi naman ako manhid. Alam kong nasasabik lang ito sa anak at gustong makitang lahat ng gagawin ni Joshua. Mula sa pagsasabon hanggang sa matapos ay nakahabol lang ng tingin si Noel. Maging sa bihisan ko si Joshua ay nakamasid pa rin to. "Ayan na, patulugin mo na." Baling ko kay Noel. Paano ba siya pinapatulog? Tanong nito sa akin at hindi alam ang gagawin. "Wala lang, sabihan mo lang ng good night, tutulog na yan. Marunong naman kasi ang matulog mag-isa." Kaya nga sabi ko mag-good night na sa'yo kanina. Ewan kung bakit kailangan mo pang sumama. Tugon ko habang sinasalansan kong mga unan. Napakamot naman ng ulo si Noel. "Joshua, gusto mo tabihan kita?" Tanong nito. "Hindi na, pwede ka nang..." "Opo tatay," tugon ni Joshua. Humagkik ito sabay takip ng bibig at parang kilig na naman. Walang sabi-sabi ay dumamba na kaagad ni Noel ang kama at tumabi ng higa kay Joshua. Huli na para pigilan ko siya dahil naghahagikikan na ulit ang dalawa na parang sila lang ang nagkakaintindihan. Napailing na lang ako. Ano kayang pinakain nito sa anak ko at ang dali niyang mapaamo? Nagtungo ako sa maliit na sofa sa gilid ng silid at tinuloy kong pagtitiklop ng mga damit naming mag-ina na kanina ko pa ginagawa. Naririnig ko na nagtatawanan pa rin ang dalawa. Hanggang ngayon parang fried chicken pa rin yata ang pinag-uusapan nila. Hindi ko naman masyadong maintindihan dahil nagbubulungan ng mga to at para silang may sariling mundo. Hindi ko na malayan na nakaidlip na pala ako. Nagising na lang ako na may maramdaman akong braso sa aking likuran at sa likod ng tuhod ko. Pagmulit ko ng mga mata ay nakita ko si Noel na parang bubuhatin ako. Mabilis akong kumuwala sa kanya. "Ano ba?" Asi ko sa kanya. "Nakatulog ka na kasi dyan. Ihiga lang naman sana kita sa kama." Paliwanag ni Noel. "Sana hinayaan mo na lang ako para tuloy-tuloy na ako nakatulog." Hindi ko mapigilang mainis sa kanya dahil sinira niya ang tulog ko. Anong akala niya? Nasa telenovela kami na nabuhat na't lahat yung babae ay hindi pa rin nagigising? Masyado yata to nagpapapanood at nagbabasa ng mga romantic novels. Nagmamalasakit lang naman ako. Kamot nito ng ulo. "Tulog na si Joshua, pwede ka nang umalis." Muli akong bumalik sa pagkakaupo at ibinaling ang aking atensyon sa mga tiniklop na damit. "Sandali, kailangan ko pa ng tulong mo." Anito. Ano na naman kayang gusto nitong mangyari? Napatinga lang ako sa kanya at nakita ko may dinukot to sa bulsa. "Pwede bang lagyan mo ng ointment yung mga pasa ko?" Anito. Inabot niya sa akin ng ointment. Abat, prepared talaga? "Bakit sa akin ka magpapalagay niyan? Kay Lola ka magpatulong." Pagtataboy ko sa kanya. Ngunit parang hindi ito nangili. "Baka bugbugin lang ako lalo ni Lola. Please, pakiusap nito ngunit hindi niya ako makukuha sa mga kadramahan niya." "Nababaliw ka na ba? Bakit? Close ba tayo?" "Sige na, labas." Pinandilatan ko siya sa halip na lumabas ay mabilis tong inubad ang suot niyang t-shirt. Mumurahin ko pa sana siya nang makita kong mga latay sa katawan nito. Hindi ko akalaing malakas pala talaga ang hampas ni Lola sa kanya. Napapikit ako dahil hindi ko na dapat nakita yon. Heto at nakaramdam tuloy ako ng awa sa kanya. Pagtingin ko sa kanya ay nakatingin na rin ito sa akin at ang mga mata niya ay nagsusumamo. Bumuntong hininga ako at pahablot na inagaw ang ointment na hawak niya. Tumayo ako at naglakad patungo sa kama at naupo sa may dulo. "Opo." Pilit kong pinalalamig ang aking boses upang hindi siya mag-isip ng kung ano't bigyan ng kahulugan ng pagsang-ayon ko. Tumaliman naman agad si Noel.
Napasinghap ako na mabilis nung upo sa tabi ko na ubod ng lapit at nakaharap pa sa akin. Dumikit pa ang kanyang hita sa hita ko. Noon ko lang na-realize na hindi ko pa pala kayang magdikit ng katawan namin nang hindi ako naiilang. Kaya umatras ako ng bahagya para magkaroon ng pagitan sa aming dalawa. Hindi ko pala kayang ganito kami kalapit sa isa't isa. Talikod ka, wika ko. Tumingin na muna siya sa aking mukha at pagkuwan ay tumalikod. Bakas na bakas ang hampas ni Lola sa likuran niya. Sigurado ako magiging ubi to bukas. Inalis ko ang takip ng ointment at naglagay ako ng konti sa aking daliri. Dahan-dahan kong pinahid yun sa balat ni Noel. Ilang beses ko nang nakita at nahawakan ng buong katawan ni Noel. Noong kami pa, ngunit para ako na kuryente ngayon nang dumampi ang aking palad sa kanyang likod. Mahina ako na pabuntong hininga at kinausap ang aking sarili. Ointment lang to, Melanie. Walang ibig sabihin. Maingat kong hinagod ang pasa ni Noel. Dapat ay sa mga pasalang ako nakatuon, ngunit hindi ko mapigilang mapansin ang kanyang likuran na mas lalo pang humubog mula nung huli ko itong makita. Maging ang kanyang mga braso ay mas naging matipuno. Nag-workout ba siya? Bakit ang laki ngayon ng katawan at mga braso niya? Buti na lang at hindi to tinamaan ni Lola. Hindi ko na malayo na nilalagyan ko na rin pala ng ointment maging ang braso niya kahit wala naman tong latay. Bigla ako napaigtad nang ma-realize ko ang aking ginagawa. Lihim akong napahiya at pinagalitan ng aking sarili. Ano ka ba, Melanie? Umayos ka nga. Mabilis akong tumayo at lumayo sa kanya. Tapos na, sabi ko sa kanya sabay balik ko ng ointment sa kanya. Nagtataka namang tumingin si Noel sa akin ng tanggapin ng ointment. Hindi pa tapos. Kaya mo na yan. Abot mo naman yung dibdib mo. Kunwari bumalik ako sa pagtitiklop ng mga damit. Kung likod pa nga lang niya, nawawala na ako sa aking sarili. Ano pa kaya kung pati dibdib niya ang mahawakan ko? Wala pa man siyang ginagawa, baka bumigay na kaagad ako. Siya lang naman kasi ang nag-iisang lalaki sa aking buhay. Kaya natural lang na malaking epekto niya sa akin. Bakit hindi pwede? Yung braso ko nga hinaplos mo ng ointment kahit walang pa siya. Nakaangat ang sulok ng labi nito, maging ang mga mata ay nakangiti. Para akong binatukan sa sinabi niya. Nakakahiya pero hindi ako nagpahalata. Akala ko kasi libag lang pala. Palusot ko. Sure, nakakalokong sagot nito. Mas lalo akong naalarma sa reaksyon niya na halatang hindi naniniwala sa akin. Pwede ba lumabas ka na? Ang pangit ng katawan mo. Hindi ka man lang nahiyang ibilad yan sa harapan ko. Sa halip na mainsulto ay bahagya pa itong napatawa. Tumayo ito't pinanood ang ginagawa ko. Hanggang kailan mo balak tiklopin yan? Puna nito sa aking ginagawa. Muli na naman ako napahiya nang mapansin kong kanina ko pa pala paulit-ulit na tinitiklop ang t-shirt ni Joshua. Hindi ko na malay na doon ko pala binubuhos ang pagkailang ko sa sitwasyon naming dalawa. Hindi ka pa ba lalabas? Asi ko sa kanya dahil nakakalokong ngiti niya. Pagkuwan ay sumeryosong mukha nito tumingin sa akin. Melanie, bumalik ka na sa opisina. Pag-iiba nito, natigilan at napatingala ako sa kanya. Pinababalik niya ba ako sa trabaho? Pumasok ka na bukas. Ulit nito. Bakit pa? Tatanggalin mo rin naman ako. Walang ka-interes kong tugon. Hindi ko gagawin yun. Wag na, nakakahiya naman sa'yo. Kagaya nga ng sabi mo, hindi ako qualified sa kumpanya mo. Masyadong mataas ang standards mo. Kahit first year college nga hindi ko natapos. Ang kapal ko namang bumalik. I'm really sorry. I don't mean to offend you. Please. Bumalik ka na sa opisina. Mababa ang tono ng boses nito. No, thank you. Mag-a-apply na lang ako sa iba kesa magkatrabaho ka. Pagmamatigas ko. Babe, paaalisin ko pa sana siya nang may ibang nagsalita. Totoo bang hindi ka na doon nagtatrabaho? Sabay kaming napalingon ni Noel sa may pintuan nang marinig namin ang boses ni Lola Clarita. Tumingin ito kay Noel. At dahil na naman sa'yo, anito't binigyan ng matalim na tingin ng apo. Napapikit ng mariin si Noel. Pagkuwan ay humarap sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay at binalik ang ointment sa palad ko sabay buntong hininga. Keep it, kakailanganin ulit natin yan mamaya. Anito. Kasabay kong nag-almusal sina Lola Clarita at Noel kinabukasan. Matapos malaman ni Lola na nag-resign na ako sa trabaho ay galit na galit ulit ito sa apo. Ngunit dahil nasa kwarto kami ay hindi niya magawang gumawa ng ingay kaya nakalusot si Noel sa sakit ng katawan. Ganun pa man ay hindi pumayag si Lola na tuluyan ako mag-resign.
Pinabalik niya ako sa trabaho kaya maaga akong gumising ngayon upang maghanda sa pagpasok. Hindi rin maiwasan na makasabay ko si Noel sa kusina. Matapos kumain nagpaalam na ako para bumalik sa silid upang ayusin ang aking sarili bago ako tuluyang umalis. Hinalikan ko si Joshua na natutulog pa rin hanggang ngayon. Nadatnan ko si Noel sa salas na abala sa pakikipag-usap sa telepono. Nilagpasan ko siya at lumabas ako ng bahay. Narinig kong tinatawag ni Noel ang pangalan ko kaya napahinto ako. Ano na naman kayang problema nito? Bakit na naman? Tanong ko sa kanya na makalapit to. Sa akin ka na sumabay, anito. Salamat na lang. Sagot ko at nagpatuloy ako sa paglalakad palabas ng gate. Babe, narinig kong sinabi niya. Bakit ba palagi niya akong tinatawag ng ganun? Hindi ako komportable, yun din kayang tawag niya kay Laika. Tuloy-tuloy ako sa paglalakad, mabilis ako nakatawag ng tricycle. Dahil malapit kami sa pila, sumakay agad ako at nagpahatid hanggang sa gate ng subdivision. Mula doon ay mag-aabang ako ng jeep papuntang opisina. Huminto ang tricycle sa tapat ng isa pang batang estudyanteng lalaki na nag-aabang. Umangkas ito sa likod, muli na namang umandar ang tricycle. Miss, kasama mo ba yung nasa kotse? Tanong ng driver ng tricycle. Napalingon ako sa likod. May itim na kotseng nasa likuran namin. Pamilyar sa akin ang kotse na yun. Nakaparado yun kanina sa may bahay ni Lola. Sigurado akong kay Noel ang kotseng yun. Bakit po? Sinusundan yata tayo. Pwede naman siyang umuna kanina pa pero nung tumigil ako, tumigil din siya. Ganun po ba? Huwag niyo na lang pong pansinin. Baka kasi matakot ang estudyante sa likuran ko. Alam niyo na uso ngayon ang dukutan. Exage naman si Manong. Dumukot ako ng pera sa aking bag. Eto pong bayad ko, dito na lang po ako. Pasensya na ho. Sabi ko kay Manong. Nang maiabot ko ang bayad ay agad akong bumaba. Nakita ko nakahintong sasakyan ni Noel. Nilapitan ko ito at kinatok ang bintana sa tapat niya. Bumaba ang bintana at sumilay sa akin ang nakangiting mukha ni Noel. Ano bang kailangan mo? Sumabay ka na sa akin. Iniwang ka na ng tricycle. Tinakot mo kasi. Sumakay ka na, baka malate ka pa. Binuksan ko ang pintuan sa bandang likod at sumakay ako ng kotse. Isinuot ko kaagad ang seatbelt. Bakit niya ka sa likod sumakay? Tinakot mo yung tricycle driver kaya ikaw ngayon ang driver ko. Napailing na lang si Noel at pinaandar na lang nito ang sasakyan. Muling bumalik sa akin ang alaala nung mga college pa kami. Araw-araw ay hatid sundo ako ni Noel sa trabaho. Kung tutuusin ay masaya naman talaga yung memories namin bilang magkasintahan. Pwera na lang nung huling sandali naming dalawa. Hindi ko mapigilan na makaramdam ng kirot. Sayang yung magandang pinagsamahan namin kung naging maayos lang sanang paghihiwalay namin. Baka kahit paano ay naging mas maayos sana ang relasyon namin bilang co-parents ni Joshua. Siguro naman hindi pa huli ang lahat para ayusin ang gusot namin. Ngunit bilang mga magulang na lang ni Joshua. Melanie, mahinang bigkas ni Noel. Napatingin ako sa salamin at nakita ko mga mata niya na sumulyap sa akin. Pagkuway, bumalik sa daan ang tingin. Huwag ka na lang kayang bumalik sa trabaho. Ikaw naman tong mapilit na bumalik ako sa kumpanya mo. Kung ako lang ang masusunod, ayaw ko. Bumalik ka na lang ulit sa pag-aaral. Napakatalino mo, mas bagay sa'yo na mag-college. Hindi ako nakasagot sa sinabi niya. Sino bang may ayaw na mag-aral? Kaso upang nga sa bahay pinoproblema ko na. Tuition fee pa kaya? At kahit mag-apply ako ng scholarship, kailangan ko pa rin magtrabaho para mabuhay kaming mag-ina. Ako nang bahala sa pag-aaral mo. Hindi mo na rin kailangang problemahin si Joshua dahil nandito na ako. Nakokonsensya ba siya dahil sa ginawa niya sa akin 6 years ago? Ito bang paraan niya para makabayad sa kasalanan niya? Wala ka bang balak na kunin sa akin si Joshua? Narinig kong napatawa si Noel. Bakit ko naman gagawin yun? Ang gusto ko lang mabigyan siya ng kompletong pamilya. Natutuwa ako para kay Joshua dahil tanggap siya ng kanyang ama. Nakahingaman ako ng maluwag dahil sa sinabi niyang hindi niya kukunin si Joshua. Ngunit nakaramdam naman ako ng kirot nang maisip kong hindi ako parte ng kompletong pamilya na nais nitong ibigay sa aking anak. Naisip kong mabuti na rin ito kaysa naman hindi kami magkasundo ni Noel. Ibaba mo na ako dyan sa kanto. Utos ko dito nang medyo malapit na kami sa building. Bakit? Saan ka pupunta? Baka may makakitang magkasama tayo. Ayokong ma-issue. Ano namang masama kung magkasama tayo? May anak tayo. Basta, ayaw ko magmukhang kabit niya. Kahit hindi pa sila kasal ni Laika, ang alam ng mga katrabaho ko ay mag-asawa sila at may anak pa.
Mabuti na lang at tinihinto ni Noel ang sasakyan dahil kung hindi aawayin ko talaga siya. Pagdating ko sa opisina ay masayang-masaya sina Ate Vanji nang makita nila ako. Ang dami naman po nito. Wika ko na abutan ako ni Ate Vanji ng 5 uniform. Nung isang araw pa nga yan, kaso hindi kita makontak. Nito, nasa sanglaan po kasi ang phone ko. Mamaya tutubusin ko ng phone ko. Total hindi ko naman problemahin ang upa sa bahay, kaya pwede ko pang gamitin yung pangtubos. Hindi naman pala masama ang ugali ni Sir. Sabi ko sa'yo may dalaw lang yun kaya may topak. Malaki talagang tama ng lalaking yun sa isip-isip ko. Paiba-ibang takbo ng utak. Hindi ako nakapagluto para sa tanghalian ko kaya minabuti kong sa palengke na lang kumain. Total ay kailangan ko rin namang tubusin ng phone ko. Sakto sa oras na makabalik ako sa trabaho. Chinarge kong aking cellphone dahil drain ng battery nito. Melanie, kanina ka pa hinahanap ni Sir. Ni Jenny, isa sa mga katrabaho ko. Bakit daw? Baka mamaya po may kasalanan na naman ako. Natawa naman si Ate Vanji. Nakatayo sa hindi kalayuan. Baka may iutos lang sa'yo. Saka nga pala next week may darating na bagong office assistant. Ititrain mo sila ng mga trabaho mo bago ka sumalang sa data processing. Ano pong data processing? Tumawag ang HR, nilagay ka sa data processing. Ibig sabihin promoted ka na, kaya malaki ang chance mo na maging regular employee dito. Congrats! Masayang saad ni Ate Vanji. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Ate Vanji. Akalain mo nga naman, nung isang araw lang puro kamalasan ang dumating sa buhay ko. Ngayon naman ay puro good news. Si Noel kaya ang nag-promote sa akin? Nakukonsensya siguro dahil pinahiya niya ako ng sobra-sobra nung nakaraan. Pero OA naman nung 5 uniform ang ibinigay sa akin. Binuksan kong aking cellphone nang makita kong full charge na ito. Maraming text message at missed calls na nakarehistro. Yung iba ay galing malamang sa mga pinag-applyan ko. Nabasa ko rin ang text ni Kuya. From Kuya Albert. Nakita ko si Noel sa bayan. Pasensya na, nasabi ko sa kanya na may anak kayo. Hindi ako nakapagtimpi sa galit. Nasuntok ko rin siya. Kulang pa yun sa ginawa niya sa'yo. Kaya pala nalaman ni Noel ang tungkol sa anak namin. Kaya rin pala may sugat to sa bibig nang sumulpot siya sa apartment namin. Nakakarami na pala ng sakit sa katawan si Noel. Pero tama si Kuya, gasino lang ba yun kumpara sa pananakit niya sa akin? Yung pasa nawawala pero yung sakit na idinulot niya, ang tagal mawala at hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako. Lalo na't bumalik na naman siya. Nabasa ko rin ang text message ng dating landlord ko na binayaran na daw ang nagpakilalang boyfriend kong aking utang sa upa. Sigurado ako na si Noel yon. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako dahil pati ba naman utang ko inalaman pa ni Noel. Nakakahiya. Napakunot ang noo ko nang makitang 2 text message. From unknown. Nasan ka? From unknown. Babe, saan ka nag-lunch? Isa lang naman ang taong tumatawag sa akin ng babe. Walang iba kundi si Noel. Ano bang pakialam niya? At saka bakit ba ayaw niya tumigil ng kakatawag ng babe sa akin? Ano siya, feeling close? Masaya pa rin ako dahil sa balitang promoted na ako. Naisip kong tama si Noel na bumalik ako sa pag-aaral. Wala akong problema sa mga katrabaho ko dito sa department namin dahil mababait naman sila sa akin pero gusto ko ring mapatunayan na deserving ako sa position at hindi lang dahil sa koneksyon. Hindi ko rin alam ang takbo ng utak ng mga taga-ibang department dahil hindi ako close sa kanila. Mag-aral man akong muli ay hindi ako aasa kay Noel. Mag-a-apply na lang ako ulit ng scholarship. Pwede ko nang pagsabayin ng pagtatrabaho at pag-aaral dahil may katuwang na ako sa pagpapalaki kay Joshua. Isinalansan ko mga files na tapos ko nang isort. Habang abalang iba kong mga katrabaho ay tumayo ako upang pumunta muna sa CR. Habang naglalakad sa hallway, ay nakasalubong ko si Noel, nakalalabas lang ng elevator. Nang makita niya ako ay lumapit sa akin. Saan ka nag-lunch? Bungad nito. Hindi ko sinagot ang walang kwentang tanong niya. Ano bang pakialam niya kung saan ako kumain? Bored ba siya na pati pagkain ko'y aalamin pa niya? Tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad at nilagpasan siya. Medyo nakakalayo na ako nang marinig kong malakas niyang boses. Babe! Sabi ko, saan ka nag-lunch? Natuliro ako at kinabahan ng sobra dahil sa ginawa niya. Tumingin ako sa paligid upang alamin kung may ibang tao bukod sa amin. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong kaming dalawa lang ang nandirito ngayon. Patakbo ko siyang nilapitan at pinandilatan ko siya nang makalapit ako. Sira ulo ka ba talaga? Ipapahamak mo ko sa ginagawa mo. Gigil na gigil kong sabi dito.
Sumagot ka kasi kapag kinakausap ka. Wala kasing kwenta yung tanong mo. Tugon ko't muli ko siyang tinalikuran para ituloy ang pagpunta sa restroom. Babe! Malakas nitong sabi. Napapihit na naman ako paharap sa kanya at balisang nilapitan siya ng mabilis. Parang nananadya na talagang lalaking to. Kung sinagot mo lang kanina yung tanong ko, edi kanina pa sana tayo tapos. Nito na komportabling nakahalo kip-kip. Samantalang ako ay balisang-balisa sa takot na baka may ibang makarinig. Napabuntong ininga na lang ako. Hindi talaga ako mananalo sa kanya dahil siya ang boss ko. Sa palengke, happy? Wala akong nagawa kung hindi sagutin ang tanong niya. Okay, nito at tumalikod na. Naiwan akong nakatanga habang sinusundan siya ng tingin. Yun na yun? Labas sa ilong akong natawa. Mangungulit siya tapos yun lang pala yun.